Isa sa mga dahilan kung bakit naglaylo ako sa pagbumotor ay yung makamit ang mas kalmadong pagbabiyahe. At doon ako nag-decide na pumasok na sa mundo ng pagba-van life. Lamig. Baba mo tayo. Pag-usapang safety, mas lamang ang 4 na gulong. Pero minsan, may mga bagay na hindi mo nagagawa. Lalo na kapag naramdaman mo na may mga bagay na kailangan mo lang ng 2 gulong. And for today's van life episode, tuloy ang buhay natin gamit ang camper van. At mas magiging makulay na ang biyahe natin ngayon sa kalsada. Good morning, Nada. Dahil makakasama na natin ang ating camper dog na si Nada. Ano na, hindi ka makalis dyan? Yeah. Yung. Ito sigurado to. At samahan niyo ako mag-catch and cook. Pan. Malaki. Mamumulot tayo ng Buhay mga ba to? libreng mga Buhay. seashells dito sa karagatan. Sarap nito. Lahat ba organic? Masarap yun. Hindi ko alam kung lahat nasasarapan dito pero ako, nakakain ko naman siya pero hindi ako nasarapan. At yan ang mga nilalaman ng episode natin ngayon na dapat niyong abangan. Enjoy! Gamit ang ating mga paningin, yan ang sasala kung ano ang ipapasok natin sa ating isipan. Ang isipan naman ang magbibigay ng signal sa ating puso. At ang puso naman ang magbibigay ng kung ano ang dapat nating maramdaman. Pagsalado lahat yan, yan ang batayan kung ano ang mood na ating mararamdaman. Piliin ang nakikita, naririnig, at mararamdaman. Nada. May isang bibi ikaw nakita. Mataba, 2 palang bibi. Ngunit may isa pala doong naglalakad. Ikaw ang may sabi na ang aga mo. Huwag mo na ako ikis. Good morning mga first timers. Good morning ka sa kanila. Papakilala kita Nada. Magay ka. This is Nada. And this is my camper dog. Good morning Nada. And good morning mga first timers. Kamusta? Magandang umaga mula dito sa Sitio Tangal. At meron na akong katabi dito maliban kay Fresh. Meron na kaming camper dog. Pangalan niya ay si Nada. Tribonada. You are my camper doggo. You are my camper doggo. Show them your face. Show them your face. Come on. Show them your face. Isang gabi na naman ang lumipas na binalot tayo ng malamig na panahon. Good morning. Good morning sa inyo lahat mga first timers. Napakalamig na umaga. Meron na tayong kasama. Riko. Meron tayong kasama sa biyahe. Sana hindi siya lumaki. Ganyan lang siya. Hanggang tumanda siya, ganyan sa kaliit. Nada. Ang name niya ay si Triponada. In short, pwede natin siyang tawagin si Nada. Lamig. Baba muna tayo. What a cutie doggy right here. Good morning, Nada. Hindi ko alam kung anong lahi siya, pero native daw siya. Sasama ka sa amin palagi. Ganda ng kulay. Tignan niyo yung mata niya mga first timers. Kulay lilac. Tapos kulay asul yung mata. This is our camper dogo. At babae siya. At napakalambing niya. Tamad siya gumalaw. Mas okay na yun kaysa sa malikot siya. Diba? Morning! Kasi ayoko na malikot na aso. Gusto ko yung pag pinatong ko siya kahit saan. Doon lang siya. Hindi kagalaw. Parang ganito lang. Ganyan lang. Huwag kang kagalaw. Ganyan lang.
You are my camperdogo. You are my camperdogo. Nada, welcome to van life. Bawal kang laging madumi. Dapat lagi kang malinis, ha? Alam niyo ba na 24 hours na nagka-cater ng mga campers ang Camp Sitio Tangal? Ang boss namin hindi natutulog. Kasi pagsipag madaling araw nagsusundo. Oo nga pala, maliban sa pagka-camping ay ang mga merch na mabibili nyo dito sa Camp Sitio Tangal. Ito yung t-shirt ng Certified Tribunada. Bagay na bagay ito sa mga survivors ng nakaraang season ng Tribunada na nalagpasan nyo yung hagupit at challenge tuwing humahataw ang Tribunada dito sa CST. Tapos may mga bags na native na hindi ko alam kung gawa ba sa ratan to na pwede nyo paglagyan ng mga gamit nyo lalo na sa mga babae at syempre yung Camp Sitio Tangal na mug para pagkape-kape ninyo. At meron ding multi-function knife ang Camp Sitio Tangal. So every time na nag-exit kayo sa Camp Sitio Tangal pagkatapos yung mag-camping ng 3 days 2 nights, pwede kayong dumaan dito sa kubo at mamili kayo ng mga iti-take home ninyo ng mga memorabilias na galing sa Camp Sitio Tangal. Mura lang yung mga yan. Ate Masing. 160 Ate Masing. Malaking bariya. Snow! Bye-bye, Snow! Enjoy your new life! Magandang buhay ang nag-aantay sa'yo doon. Bye-bye! Ito ang pinaka-guard dog dito, si Puchoy. Puchoy! Morning, baby girl! Baby girl ba siya? Ayun, baby girl! Ito ang pinaka-alpha dito, si Puchoy. Napapansin nyo, maraming mga aso dito sa Camp Sitio Tangal. Pero lahat yan mababait, yung mga bantay natin. Pet-friendly ang campsite. Kaya huwag kayong mag-alala na magdala kayo ng mga dogs nyo dito. Maraming mga campers ang nagdadala ng mga dogs dito. Siyempre, maging responsible lang tayo sa mga dogs natin. Dala tayong tali, cages, kung medyo may mga dogs na medyo agresibo para sa protection din ng mga ibang mga campers, di ba? Napakagandang ang subo. Nada. O, mahal na siya ng mga dito. O, yung alpha pa yan, ha? Mahal na mahal siya. Fresh, tulog pa. Mas lalo na kami nagiging kulay lokal dito. Kasi, ang tagal na namin dito eh. Dito na tayo madalas. Kapag ang lugar na ito ay hindi na to lugar para sa amin para bisitahin. Kapag parang wala eh. In one word, tahanan na namin itong Camp Sitio Tangal. So madalas talaga kaming nandito para uwian ang Camp Sitio Tangal. Pero siyempre babiyahe tayo. Ikot-ikot tayo. Tuloy-tuloy yung biyahe. Pero madalas kung mayroon mang malaking chance na magkita-kita tayo dito yan sa Camp Sitio Tangal. Tsaka nagpo-post naman ako ng update sa page ko kapag nandito tayo. So kapag nag-camping kayo dito at nandito kami, may time tayo para mag-banding-banding, magkwentuhan, diba? Para mahaba ang time natin, marami tayong panahon para mag-banding. Bibili lang ako ng kape, diba? Siargao Fields. Morning po. Kapag nasa CST, may mga tindahan naman ng mga lokal sa labas. Pabili po ng kape puro na purong kape. Kape purong kapeng kape. Kapag ginulang kayo, walang problema. Opo, granules po pala. 30 pesos. Alam niya ng presyo. Kape puro. Yung pakiramdam na parang Siargao feels na yung mga locals nagtitinda ng kahit ano dyan, siomai, coke float, yung anong pwedeng pagkakitaan ba, meron yun dito sa labas ng campsite. Inaalaw naman ng Camp Sitio Tangal na kumita din yung mga lokal. So syempre parang tulong na rin yun kasi kung tutusin, pwede naman magtinda ang Camp Sitio Tangal, magtayo ng tindahan niya ng sari-sari sa store sa loob, di ba? Pero hindi na nila ginagawa. Nahayaan nila na kumita din yung mga lokal sa tabi. Mga kapitbahay dito ba? Magkaroon din sila ng hanap buhay, kumita rin sila. Ano na, hindi ka makalis dyan? Ayan. Matuto ka ha. Hindi kita lagi sasalbayin, bala ka, kagustuhan mo yun eh. Maagang naglaba? Dahil ngayong araw sana ay nakapag-desisyon na kami na tumulak na tayo.
Pero mag-extend pa tayo dahil meron tayong mahalagang taong aantayin dito. Dapat, ngayong araw, ay babiyahe tayo na pa Cordillera. Pero, mag-extend pa tayo ng ilang araw pa dahil yung kaibigan namin, hindi ko muna sasabihin sa inyo, gusto namin makasama dito sa Camp Sitio Tangal. Kaya mamaya lalabas tayo, magmumotor tayo. Pero isi-set up ko lang. Siguro magdadalawang linggo na tayo dito sa Camp Sitio Tangal. Ngayon pa lang ako magbubukas ng Oni. Kasi mag-extend pa tayo ng ilang araw dito para antayin yung kaibigan natin na inaabangan nyo rin na magtagpo kami dito. Kaibigan ko totoo, matagal na kami magkasama sa motovlogging pa lang. Pero excited ako sa pagkakataon na pareho na kami nagka-camping at kasama kami sa isang lugar. Ito, ingat kayo ha. Ingat kayo. Saan ba ang uwi nyo yan? Maribeles po. Maribeles? Malapit sa Aquino Campsite. Yun, shoutout sa Aquino Campsite. Kay Ian to? Iwan na lang sa kanya. Okay, sige. Salamat ha. Ingat kayo ha. Sticker, Camp Sitio Tangal. Ingat kayo. Thank you. Iwan daw to kay Aquaman. Para kay Aquaman. Yun, oh. Lahat talaga ng mga Ricardos mo nakukuha lang sa Camp Sitio Tangal, no? Yes. Malunggay. Kung marunong ka lang dumiskarte dito, mabubuhay ka sa araw-araw. Yan, oh. Seafood, kumuha ka lang dyan kung ano yung kailangan mo sa isang kainan. Huwag mong i-hoard lahat para meron ka pa kinabukasan. Gulay, lahat-lahat, meron yan. Ito na. Sino yung kaibigan natin na Shoutout pala kay, Boss Reed. Reed Motovlog? Oh, Red Motovlog. Yun, oh. Magaling siya dito? Oo. Kaya nga, Galing ba siya magluto bro? magaling. Kaya kailangan mo mahigpitan mahigpitan mo si Boss Reed. Paano yung mga galawan niyang luto? Gagawin yan. Boss Reed, manood ka. Magka-catch ng kuko ko. Pupunta ako, mamumulo tayo ng mga shells doon. Tapos tuturuan kita ng tip kung paano lutuin naman. Para pagbalik mo dito, ito naman ang gagawin mo. Alright, let's go! Unti-unti na nauubos ang mga campers dito sa Camp Sitio Tangal. Pero may mga matitira pa rin talaga eh. Bro, dahil maluwag na ang araw natin, ay lalabas tayo ng Camp Sitio Tangal para gumawa ng mga bagay na ginagawa naman natin dito sa loob. Pero gagawin natin sa labas dahil mas malaki ang chance na makakuha tayo ng maraming shells. Kasi yung tapat ng CSP ay laging pinupulutan ba ng mga lokal saka yung mga guest campers. Minsan nagiging madalang, pero ngayon medyo lalayo-layo tayo. Lalabas tayo ng Camp Sitio Tangal para mamulot at mag-catch and cook tayo doon. Kasama ko si Prisha at si Nada at ititry namin yung aming camper doggo sa labas. Kikiraan lang po kami, mga local na nagka-camp din sila. Picnic sa labas ng territory ng Camp Sitio Tangal. So maghahanap-hanap tayo ng spot natin dito na pwede nating pag-campingan ba. Dito tayo? Yan. Sigurado marami tayong mapupulot dyan. Oh, dito tayo mag-park. Okay. Kasi dadaan sa sakyan. Oh, dito ka. Mahal. Dito, sa motor. At dito na tayo sa spot na ito mamumulot ng mga seashells. Kaya mo yan. Yan. Oh. Yun. Ito sigurado to. Ito sigurado to na meron dito. Diba doon marami palagi. Ang dami nangunguha. Madali, gabi pa lang, madaling araw pa lang. Kahit sa gabi marami na nagpapailaw ba. Dito wala masyado sa makakakuha tayo ng mga shells dyan. Saka dito na rin tayo maghahanap ng Kung pasensya nyo, medyo maraming mga plastics dito na nakakalat. Kasi nga, hindi na to sa property ng Camp Sitio Tangal. At ito naman kasi hindi naman masyadong natututukan kasi iba ang nagmamayari nito. At yung mga basura na yan ay yan yung hinakot nung bagyong Uwan. Actually dito, na area na to, ay nasira yung kalsada nung bagyong Uwan. Ginawa na ng paraan ng Camp Sitio Tangal na maayos. At meron tayong guest dito na tinitry natin, si Nada. Bye-bye po. Bye bye. Camp Sitio Tangal ba sila?
Hindi na. Hindi. Diyan lang sila sa labas. Oh, sige, sige. Hanap na lang tayo ng lilim kung saan tayo po pwedeng magluto. Ayun oh, mahal oh. Doon, sa ilalim. Yun, oo. O sige, ako na mag-set up doon. Dalhin ko na yung mga gamit doon. Mga lulutuan ba. Basta ang gawin mo lang, itry mo lang sinada sa mga ganito. Ah, sige, Kasi sige. mahigit 1 buwan pa lang yata, magdadalawang buwan pa lang yata itong camper dog natin. So, yun lang ang task mo naman. Hawakan mo lang siya. Yeah, baby girl. Ang laki niya para sa ano, no? Oo. Sa atin, 3 months na. Wala pa. Nada! So, dyan tayo mamumulot. Tapos, siguro dyan na lang tayo sa ilalim magluto ng mga pupulutin natin mga shells. Okay? Tamang-tama lang, saktong-sakto talaga at bagay na bagay itong Suzuki V-Strom 250 SX natin na manirahan dito sa Camp Sitio Tangal or dito sa area ng Palawig. Kasi yung design ng motor, alam mo yun, yung talagang gagamitin natin siya kung para talaga saan siya, di ba? Hindi siya yung pang city bike. Since na adventure bike siya, dual sport yan, pwedeng pang patag, pwedeng pang off-road. Dito, mas mamamaximize natin yung kakayanan at yung kung saan talaga dinsenyo itong Suzuki V-Strom SX natin 250cc. Hindi ko matandaan kung ilang taon na siya sa atin, feeling ko magdadalawang taon. Tapos the time na dumating siya sa atin, itong si Dilaw, sinet upang ko na yan ng mga side bags pa. So ganito lang yung setup nung Suzuki V-Strom natin. Shoutout muna sa gumawa nung bracket muna natin. Syempre napakahalaga ng bracket. Rage Works, Crash Guard Philippines. Ayan, maraming salamat kay Bro Rage. Bracket sa katawan ng motor. Plus, dinagdagan din niya yan dito ng pangilalim. Na ito naman yung engine guard na tinatawag. So, just in case na matumba man o sumabit man sa bato, hindi mababasag yung ating makina. Tsaka, sa ilalim din naman ng V-Strom, meron niyang isa pang plate guard na sobrang tigas niya na kahit tumama sa bato, all goods lang, hindi niya yan mababasag. Sa harapan, meron tayong bag na ganitong sinastrap lang doon sa sa bracket ng Rageworks. Sa ano ko lang to binili? Sa Shopee ata or Lazada, parang ganyan, dalawa. Nagkakahalaga to ng parang nasa 750 something, parang ganun. Ito dito sa likuran ay yung side bags na Motowolf, 30 liters ang kanyang laki. So magkabilaan niya na meron. Tapos yung isa ko pang Motowolf na kulay army din, para yung dito sa likuran. Kaso, pag alam mo yung pag nakakabit lahat, mabigat, malikot yung manibela. So, ganyan lang. Simplified na lang, as lang. Pero hindi ko na yung tatanggalin. Kahit na nandito lang yan sa Palawig, andyan palagi yung mga side bags niya. So, proceed tayo sa dahilan kung bakit nandito tayo. Magka-catch and cook tayo. Hindi man isda, kundi seashells. Kasi medyo imposibleng makahuli tayo ng isda kasi low tide. Pero nagdala na ako ng mga kakailanganing mga spices sa mga mapupulot ba natin. Out of out of CST na to. Saan tayo, mahal? Dito? Dito na? Oh, meron dito nga may mga gumagalaw-galaw din dito. Ito yung spot natin. Dito tayo para merong lilim, may flat area dito. Pwede tayo maglagay ng lutuan natin, tsaka yung portable table. Wait lang, hakutin ko lang. Siyempre dahil maggigisa tayo ng mga seafood dyan, seashells, hindi po pwedeng walang... Anong tawag dito? Mahal, anong tawag dito? Mahal, anong tawag dito? Malunggay. At shoutout nga pala sa bagong tsinelas. Adipas yan, hindi yan Adidas. Adipas. Bukas ang buong maghapon natin para gawin ito. Dahan-dahanan tayo dito sa mga bato-bato na to. At baka madulas, bagok ang ulaw. Boss Reed, manood ka. This catch and cook is dedicated to our friend, to our very good friend, Reed Motovlog. Actually, kausap namin siya nung nandito siya. Pareho lang kami mga busy nung time na yon. Kumbaga, kami. Kasi siya nagka-camp, so ibig sabihin hindi siya busy. So kami yung busy nun, hindi kami nagtagpo. Gusto namin pumunta, pero malayo kami. Pero magagawa natin itong magkasama tayo, Boss Rick. Gagawin natin yun. Meron tayo ditong dalang kalderong maliit.
mantika, sandok na maliit, tapos isang pirasong sibuyas. Sibuyas, makakalimutan ko pa, may ano na yata ako yun, no? Tumatanda na kasi. Luya, 2 sili, syempre masarap yan pag maanghang, bawang, paminta, at saka butane. Dapat ang balak, mga ngahoy tayo, pero wag na nating pahirapan. Gawin nating realistic yung mga pangyayari dito. Ba't mo papahirapan yung sarili mo maglagay dyan ng mga kahoy-kahoy? May kanya-kanyang trip. I mean, sinasabi ko to para sa sarili ko, na bakit ko ipapahirapan yung sarili kong magsiga, amutol lang kahoy, kung may butane naman tayo. Nada! Teka dito. Nada, teka dito. Alam niya na anong pangalan niya eh. Kanto tatay, dali. Nada! Ayaw. Nadarang nanamasa yung... apoy? Kung saan tayo komportable, yun ang gawin natin. Huwag natin pahirapan yung sarili natin kasi dapat kahit pa paano ma-relax tayo. Hindi naman natin mape-perfect talaga yung pagka-camping kasi syempre, kahit sabihin mo nagre-relax, nagpapahinga kami, nagre-relax ka, pero mararamdaman mo mapapagod kasi kilos ka ng kilos, nagluluto ka. So, yun ang kaibahan ng van life and moto camping. Nung tayo nagsimula na mag-moto camping, dala-dala natin yung mga gamit na hanggat maaari maliliit. Nung nag-van life na tayo, lahat ng maliliit na mga gamit hindi na natin napapansin. Kasi nga, kumbaga pa-komportablehan na yun pag van life, di ba? Pag moto camping medyo challenging yan kasi paano mo gagawin yung mga bagay na maaluwan gamit ang mga maliliit na mga camping gear mo or camping equipment mo. So, malaki ang kaibahan. Pero, pareho na namang masarap gawin. Nada! Balik dito! Pumunta ka bukas, mamaya ng ng bayan. Bilhan mo ng tali yan. Tumatakas na eh. Dapat hindi ka lumalayo sa amin. Dito ko na sa tabi. Pero, all in all, susumahin mo man yung pagod na nasa camping ka, mas lamang pa rin yung nag-enjoy ka kahit pagod ka, nakapagpahinga ka pa rin kahit pagod ka. Hindi lang pahinga ng katawan, pahinga ng isipan. Diba? Yun ang camping. Tapos pagkalapag mo, butane, mabilis. Tsaka ang kagandahan sa ganito kasi, kahit mabigat yung ilulutuin mo, hindi siya prone sa matabig mo ba, tapos tutumba kaysa dun sa mga maliliit. So, nasa inyo naman yan. Hindi ko naman sinasabi na magganito kayo. Kung anong trip nyo. Lagi naman ako nagsasalita dito ng lahat yun tungkol sa akin, kung ano yung experience ko. Pero, hindi naman ako magtuturo sa inyo na kung anong dapat yung gawin. Kasi, kanya-kanya ng trip naman yan. So, ito, meron tayong ganito dito. Ano to? Parang wind breaker. Bigay ito ni Uncle Sam. Simulan na natin ang pamumulot ng mga seashells na kung ano dyan. Medyo all goods naman na ako sa mga seashells na edible. So sana wala tayong mapulot na hindi kinakain. Baka malason tayo. Pero doon lang ako, ang pupulutin ko lang yung mga pamilyar na napupulot natin doon sa tapat ng Camp Sitio Tangal. Wala tayong asin yung tubig dagat na lang ang kunin ko. Wala ba? Hindi pwede yun, mahal. Mamumulot muna tayo doon ng mga shells. Antayin mo lang ako dito. Dito lang kayong dalawa ni Nana. Oo. Dito may mga shells yan mga nakalubog. Wait lang. Simulan natin. Medyo matagal-tagal to pero syempre may clean nila mapapanood yan kasi ikakat ko naman Ang pamumulot ng mga shells ay nangangailangan ng mahabang pasensya ha. Hindi to mabilis. Kaso may pugita pa dito. Wait. Ito nakakain to. Ito yung tawag na kiss and tell. Hindi. Ano tawag dito? Kiss goodbye. Kasi ano to, sisip-sipin mo, tapos goodbye, kasi itatawan mo. Kiss goodbye ang tawag nila dito sa shell na to. Pero hindi ko alam anong tawag. So, malamang karamihan ng mga kukuha natin ganito. May tinatawag kasi na mga ano yun kapag may napulot ka, huwag ka munang aalis. Malaki. Kasi may katabi talaga yan, sigurado may mga katabi agad yan.
Mag-iisang taon din na nagkaroon ako ng interest mamulot ng seashells dito. Buhay ba to? Buhay. Madalas akong kinikwentuhan ng mga locals dito. Pero dahil nga hindi naman ako interesado, hindi ko ginagawa. Pero ibang-iba na ngayon. Impluwensya to depresya sa akin eh. Hoy! Ingat kayo, ingat! Bye-bye, bye-bye! Tingnan, seryosohin ko na muna ito pamumulot ko dito. Ang hirap mag-vlog na namumulot, saglit lang. Ay, bye-bye, bye-bye! Oh, see you soon again, balik-balik lang. Balikan ko kayo mamaya pag natapos ko ha. Bigay nyo na ako kahit mga 30 minutes. Mga 30 minutes na pag-ikot. Hindi naman kailangan marami. Hindi ko sure kung meron laman eh. Pero parang meron naman. Kasi may tinatawag kasi dyan na parang tinatawag namin na isang barangay. Kapag may nakuha ka, may isa na namang katabi, ibig sabihin yun, nagkukumpulan lang yan sa'yo. Kaya huwag ka munang aalis kasi andyan lang yan sila. Ito. Kaso merong katabing parang octopus na nakakatakot eh. Dati takot kami dyan eh. Wait. Nadikit pa eh. Yan. Dati, takot kami sa mga yan. Yung parang mga octopus na yan. Halos hindi kami makapaglakad dito dati sa sa karagatan ng Camp Sitio Tangal kasi ang dami niyan. Feeling mo kakagating ka para silang octopus na gagamba na hindi mo mawari. Tapos napanood namin sa sa YouTube, yung parang mga Thailander yata, kinakain yan. So, doon nawala yung takot namin na hindi naman pala dapat katakutan kasi kinakain naman pala yan. Pero hindi ko alam anong tawag dito eh. Ayun oh. Di ba nakakatakot? Ayun siya oh. Saan yun? Ayan. So sana huwag tayong masiraan ng tiyan. Kasi nadala na ako, nagkaroon ako ng diarrhea. Pero feeling ko naman hindi ko sa ganito nakuha yun. Alright. All good. Hindi naman tayo masyadong nahihirapan kasi andyan naman ang mga yan. Pupulutin mo lang. Dapat matalim lang yung mata mo ba? Kung marami na sana tayo dito, kung sabay-sabay tayong mamumulot dyan, ang dami natin kukunin para lutuin. Pero since na kami lang naman ni Prisha, nawala sa eksena si Prisha kasi kumuha siya ng mineral water doon. Tsaka sinoli muna si Nada at ang kulit ni Nada. Tsaka ayaw niya akong payagan na kumuha ng tubig sa sa karagatan para yun yung pampakulo. Kasi nga sana maalat na yun eh. Kaya pag-iingat lang naman. So ito yung mga napulot natin ng mga shells. Ililipat ko lang dito. Tapos hugasan ko lang din ulit dun sa tabing dagat. Dami rin no? So yan yung mga shells na nakuha natin. Ito yung view ko. Mukhang walang deadline. Ito ang view natin ngayon, di ba? Di ba napakaganda? O, di ba? Payapa lang. May sarili tayong mundo dito. Pero mamaya yan, iingay na yung mundo natin. Babalik na si Presh eh. Shoutout muna sa Altitude Outdoor. Gamit ko pa rin yung regalo niya sa akin na napakaliit na kutsilyo. Sabi ko na nga ba eh, pag bumalik tayo sa mga ganitong maliit ng galawan, lahat ng mga gamit dati na maliliit, magagamit ulit. So i-ready ko lang yung mga spices na kakailanganin habang inaantay ko yung mineral water na kinuha ni Prish. Ang dami mo naman tubig din nila, mahal. Kunti lang yan. Mano-mano. Ano ba yan? Sabi ko na nga ba mauwi ako mag-isa dito eh. Hindi naman sa pag-inarte niya yun. Nag-aalala lang din naman siya kasi alam naman niya kasi na ako si sugod lang din naman kasi ng sugod. Tapos kapag nalalagay na sa alanganin, saka ako dadaing sa kanya, hindi naman siya nagkukulang sa paalala palagi sa akin, di ba? Minsan kasi matigas ang ulo ko. Minado naman ako dun. Pero minsan kasi matigas din ang ulo niya. So pareho kami matigas ang ulo. Lagi kami nagbabangayan. Pero okay lang. Ano namang perfecto. Sino bang hindi nagkakaroon ng bangayan? Sino ba namang hindi nag-aaway, di ba? It's normal, but I'm not saying na let's normalize away sa isang relasyon. Nag-intindihan lang hanggat kung saan ang kaya. Mahal, ikaw ba yan? Oh my God, tinawag kong mahal yung lokal. Lokal pala yun. Sobrang nakaka-amaze lang na yung isang bagay na palagi mong iniisip na gusto mong
ilagay yung sarili mo ba sa isang lugar na tulad ng ganito. Di ba sabi ko sa inyo nun pa, taong dagat ako eh. Hindi ako taong bundok, pero napunta tayo sa mabundok na lugar. At kahit na nasa bundok tayo, may times talaga nang hahanapin ng katawan ko yung dagat ba. Diba? Para na tayo nagpa-podcast dito habang naghihiwa ako ng spices. Yun. Dinadala tayo dun sa isang bagay na iniisip natin palagi na kumbaga nilolong mo. Kasi ganoon naman talaga yun eh. Kung ano yung takbo ng isipan mo, yun ang ina-attract mo. Diba? Nag-isip ka ng hindi maganda ang mangyayari sa'yo. Pag nag-isip ka ng maganda o positibo ang mangyayari sa'yo o paigli natin yung paliwanag. Kapag ikaw ay palaisip ng negatibo, lahat ng mangyayari sa buhay mo, negatibo. Pag ikaw ay masyadong positibo naman na tao, kahit na dumadaan ka sa kanigahan ng buhay, aalingasaw pa rin ang pagiging positibo at positibo ang mga mangyayari pa rin sa'yo. So tulad nga nung sinabi ko kanina sa simula ng vlog na to, sa voice over ko. Piliin ang dapat makita, piliin ang dapat marinig, piliin or mag-ingat sa mga kung ano man yung mga sasabihin. Kasi yan yung mga bagay na dalawa lang yan. Ikaw ang makakasakit or ikaw ang masasaktan. Ang tagal naman niya. Kung ano-ano na yung pinag-usapan natin dito, naghihiwa lang naman ako dito eh. Okay lang yan, di ba? Kesa naman buhay ng ibang pag-usapan natin dito. Hindi mo naman gawin timang. Ay, actually, apakadami nito eh. Hindi ko na binubusisi na tanggalin ka sa tangkay. Pakatahimik ba? Yung solong-solong mo yung lugar, sayong-sayo ba? Pwede rin kainin eh, nagkakalat na rin sobrang dami kaso sobrang liit. Parang ang hirap naman dukutin. Kailangan na yata ng chani or karayom. Nakulo na. Sabi ko nga, yung mga ganitong pagkain, hindi to nakaka-konsensya kainin kasi may mga preservatives, ganyan. Hanggat maaari nga, kahit yung magic sarap, iniiwasan ko yun. Kumbaga, kung pampaalat, edi asin lang or patis, ganyan lang ba? Lahat ba organic? Masarap yun. Mas okay sa katawan yun. Kasi yung katawan natin, parte ng kalakasan yun eh. Sarap nito. Kumbaga, isa tayo sa parte ng kalikasan. So dapat, ang kinakarga natin sa katawan natin, yung parte lang din ng kalikasan. Tulad ng mga ganyang klaseng gulay, lahat ng spices, hindi siya gawa sa mga, alam mo na, yung mga moderno. Pero hindi naman natin maiwasan. Pero hindi ko naman sinasabing huwag kayo mag-ganun. Minsan, pero huwag lang palagi. Malamang sobrang anghang niyan kasi ayun yung sili oh, di ba? Kanina pa yan. Sa pag-isa pa lang natin, pinagsama-sama pa lang natin yung mga spices. Andiyan na yun eh. So, nakakagat to. Tama lang, hindi siya ganun kaalat. Medyo matabang siya, pero mas nangibabaw yung lasa nung malunggay at sili, yung mga spices ba. Pero yung alat ng dagat ba, yung yung seafood ba, parang wala eh. Tama lang. Dinig yung mga tunog ng mga ibon. Sarap. So ito na yung ating ginisang seashells. Actually hindi ko alam kung anong tawag sa mga shells na to, pero alam ko na lahat to ay edible. thumbnail. Wait lang. Hindi ko alam kung higupin ko ba yung sabaw o kakainin ko na yung laman. Pero wait lang, sige yung laman muna. Okay, ganito ang gawin natin. Gusto ko makipag-interact kayo dyan sa comment section. Lahat ng mga taong dagat dito na nakakaalam sa mga shells na kakainin ko,
ilagay nyo sa comment section kung anong tawag sa kanila. Okay? Para at least, hindi lang ako kain ng kain dito. Kumbaga, hindi lang ba ako yung, ayan, nakakain yan, ganyan. At least alam ko kung anong pangalan ng kinakain ko kasi wala talaga akong idea. Ang isang tawag ko lang sa lahat ng to ay seashells. Ito, mga first timers. Yan. Anong tawag sa shell na to? Sa una, lasang alimango. Tapos pumapait. Hindi ko alam kung lahat nasasarapan dito pero ako, nakakain ko naman siya pero hindi ako nasarapan. Okay, next nating shell. Ito. Anong tawag dito mga first time sa shell na to? Pasagin ko muna. Comment down below. Ayun, lumabas na yung ano. Ito yung laman niya. So yung laman niya, para siyang, siguro parang kamag-anak siya ng saang. Kasi yung laman ng saang ganito. Pero may part dito hindi kinakain itong itim na to. Kung titikman natin kung lasang saang siya. Mas masarap siya sa saang. Masarap niya. Comment down below kung ano ang tawag sa shell na to. Masarap siya. Kung merong 5 nagaganyan to, na parte ng shell, edi tatawagin natin siyang saang. Pero wala Okay, next shell na hindi ko rin alam. Kasi ang isa lang sa isip ko nito, ito, ang init. Isipin ko lang to, sasabihin ko lang dito is halaan to. Pero kasi ang halaan ay napupulot yan sa tubig tabang. Tubig dagat tayo So malamang may ibang tawag dito. Lasang saang siya na matabang. At pwede natin siyang gawing kutsara. Kapakasarap ba? Ginger. Hindi, mas mabilis yung ganito. Tatlong klaseng shell yung nakain natin. Hindi ko alam kung paano kakainin to. Parang walang laman. Ang tigas mo. Ang hirap niya. Busugin ko na lang yung sarili ko ng sabaw. At least, natikman natin yung laso ng mga iba't ibang klaseng seashells dito sa karagatan ng Sitio Tangal. Sitio Tangal is yung lugar. Camp Sitio Tangal yung campsite. At hindi ko pa pala napapaliwanag sa inyo kung bakit tinawag na Sitio Tangal itong barangay na to or itong sitio. Pagkaiba pala ang barangay sa sitio. Di ba, meron tinatawag na probinsya. Probinsya ng Zambales. Palawig is bayan ng Zambales. And then, dyan na papasok yung mga barangay. So dun sa barangay, may mas maliit pa dun na community kung tawagin. Mas maliit sa barangay, yun yung sitio kung tawagin. Sitio Tangal. So, ibig sabihin, maliit lang siya na community o area, mas maliit siya sa barangay. At ang ibig sabihin ng Tangal is, dati kasi daw itong karagatan na to ay na maraming mga dito, maraming mga nyog. Ang ibig sabihin ng Tangal ay look up, tumingala ka, kumbaga tignan mo yung nasa taas mo kapag dadaan ka dito sa Sitio Tangal. Kasi nga maraming mga nyog dito at baka nga daw mahulugan ka ng nyog sa ulo. So ibig sabihin ng Tangal is look up. Noong mga panahon yun na maraming nyog dito, pero ngayon kasi kakunti na lang yung nyog So pero tumingala lang kayo. Ganoon lang ba? Mula sa highway ang papasok dito sa Camp Sitio talaga. Nakagano. So baka may malunggay yung braces ko, mabash na naman. Hindi ko na kayang kainin kasi hindi ko naman mababasag Siguro kasing gamit ko Natutuwa ako na nagawa ko rin siya pagkatapos ng mahabang panahon yung magluto dito, mamulot at magluto dito, kumain mag-isa. At masolo yung lugar. Noon ko pa gustong gawin to, ngayon ko lang nagawa. Kaya tawang-tawa ako. Okay, tapusin na natin yung vlog natin. At anong oras na rin? Alas 3 ng hapon. Isa na namang payapang vlog ang inyong nasaksihan.
hindi lang kayo nakakaramdam ng kapayapaan yan mga first timers habang pinapanood nyo, kasi the time na ginagawa ko yung vlogs ko at nasa lugar ako na alam nyo yun na kampante ako, payapa ako, nagpo-vlog ako nang hindi ako nasi-stress. So parang normal lang, nire-record ko lang kung ano yung pinaggagawa ko, pinagtripan ko ditong gawin. So ganun lang. Life is good tayo mga first timers. Magkita tayo sa next episode. Bang! Yan ang sinasabi ko. Let's go! Back! Back to base camp. Wait, kaya pala ako parang may kulang kanina yung lasa ng niluluto ko. Meron pala akong kulang. Hindi ko nalagay yung paminta. Ang bot.